hanggang masira ka. Kaya ang tao, lalo na kung nagkakaedad tayo, di ba? Nung una, bata-bata pa tayo, lahat kaya nating gawin. Totoo yan, yung husband ko, sinabihan ko yan eh. Kasi sabi niya, dati yung bata-bata siya, lahat talaga kaya niya bumuhat ng isang kabang bigas. Yung di ba, 50 kilos yun. Nung time na dati nabubuhat niya. One time, yung medyo, siyempre may edad na rin siya. Bubuhat niya, hirap na siya. Sinabi ko, magpatulong ka, matanda ka na. Dati bata ka pa, kaya mo nun, ngayon hindi na. Magpatulong ka. Sabi ko dun sa husband ko. Sinubukan niya pa akong kargahin. Sabi niya, kala niya noon kasi bata-bata kami, lagi niya akong kinakarga. May time na pagkarga niya, nagganda-ganda. Siguro, bukod sa dati Coca-Cola body ako yung bate. Naging coke-in can na. Ngayon, iba na. So, sinubukan niya akong kargahin, nagkanda ganun-ganun. Hindi niya na pala kaya. Sabi ko sa'yo, matuto kang humingi ng tulong. Kasi ibig sabihin niya, yung ang independence kasi, yung parang independent ka mula sa iba, parang hindi mo kaya, hindi mo kailangan ng iba, hindi design ng Lord yan. Ang design ng Diyos sa tao, yung interdependence na tinatawag. Ibig sabihin, ako pwede kitang tulungan, ikaw pwede mo akong tulungan. Kasi meron akong kahinaan na kalakasan mo. At yung kalakasan ko, pwedeng kahinaan mo. Magtulungan tayong dalawa. Gusto ba natin yon? So, ibig sabihin, pag may mga bagay tayong ginagawa, learn to ask help. Huwag nating kakayanin lahat-lahat. Amen po ba o aray? Amen. Ay, aray, mga nanay. Diba? Minsan sa mga anak, minsan alam nyo, merong ganun eh. Dati, yung mga anak ko, syempre lahat naman pwede natin gawin sa mga bata, para sa bata. Pag ang edad ng anak mo maliliit, okay lang kahit ikaw yung gumagawa lahat. Pero pag lumalaki na, hindi dahil sa gusto mo silang pahirapan, kundi dahil gusto mo silang matuto. Kaya, pwede mo na silang, kung ano yung pwedeng mapagawa, papagawa mo na yung paunti-unti. Hindi ba? Pero may mga batang minsan sa una lang magaling. Di ba? Kagaya yung mga anak ko na dati nung maliliit sila, yung panganay ko, 7 years old, natutong magsaing eh. Tinuruan ng ama. Tapos nagsaing niya. Aba, nung lumaki-laki na, kung kailan malaki, tsaka ayaw na magsaing eh. Di ba? Minsan ganun yung mga bata. Pero, minsan kasi ang dating sa kanila, kaya namang gawin ni mama, pagtas ngayon po, pinaliwanag ko sa kanila, hindi dahil gusto kayong pahirapan, kundi dahil gusto kayong matuto. Ganun. So, nakukuha po pa. Learn to ask help or receive help from others. Okay? At wag yung mga, sige na, okay na to. Parang ganyan. Kahit lalo na dito sa church. Okay? Lalo na pag nakikita nyo na parang nahihirapan, nagiging imbalance kasi ang gawain. Halimbawa, like for example, si Sister Marie. Pag siya na lahat, siya ang speaker, siya ang, MC, siya pa praise and worship leader, siya, parang ginagawa doon ni Pastor Shinohara dati, di ba? Oo, parang, nung kinukwento nga dati ni Marie sa akin na merong ganung pangyayari na parang lahat ng ginagawa na ni Pastor. Parang malungkot, di ba? Kasi syempre, ang hirap naman nun, nag-iisa siya sa paghawak sa buong gawain. Pero salamat sa Panginoon kasi nagpadala ng manggagawa ang Panginoon sa church nila. Meron nang tumutulong. Andiyan na Sister Marie, andiyan na sila Sister Bea, Sister Eva. Andiyan na yung mga kapatiran, di ba? Nadi-divide na ngayon yung mga gawain. Kaya, wala na magmamalaki na, pag nawala ako dyan, bagsak yung church na yan. Wala na magmamalaki na gano'n kasi nag-distribute na yung mga gawain. Cannot receive compliments. Ito, parehas din nung cannot say thank you. Yung parang hindi makatanggap ng mga papuri. Shyness, okay, yung pagiging mahiyain dito, hindi naman yung mahiyain na, parang mahiyain lang talaga na, meron kasing mahiyain na halos hindi makakilos. Alam niyo po ba yung mahiyain na halos hindi makapagsalita? Hindi, pag nasa kalipunan, talagang halos, kailangan i-overcome yan. Kasi merong pride talaga yung tao, kaya sobrang, parang, kailangan niya i-break yun. Yung pagiging, yung sobra, yung hindi siya, ang tawag dito, parang pwede kang i-paralyze, yung yung hindi ka pinapakilos ang pagiging mahiyain mo. Kasi meron naman mahiyain na, mahiyain lang ako, pero pag nag-umpisa na ako, nakakapag-ano na ako. Pero yung iba talagang alos, hindi mo mapagsalita, hindi mo talaga mapagkilos. Mahirap yon. Meron yung something sa loob.
Siyempre parang meron siyang wall, meron siyang iniingatan sa kanyang sarili. Kaya sobrang ganun. Okay. So ano sabi sa James 5:6-10? Humble yourself before God and He will lift you up. Anger na tayo kasi gusto ko na makarating sa may financial. Anger. Ang galit ay hindi kasalanan, pero pwede siya maging kasalanan pag hindi natin nahawakan ng maayos at hindi nyo na-deal ng maayos. Okay. Kailan nagiging yung anger ay nagiging kasalanan? Titingnan, may checklist tayo dito sa ating notes, may checklist. Tatanungin niyo sarili niyo, bakit ba ako nagagalit? Pag ikaw ay galit sa maling kadahilanan, kasalanan yun. Ang tama lang na galit, yung kagaya ng kay Jesus, yung tinatawag na righteous indignation, galit ka sa maling gawain. Galit ka na sa kasalanan. So, ang mga nanay, may katwiran kayo magalit pag tamad yung anak nyo. Okay lang yun. Okay? Ang mga anak na mami, katwiran din magalit pagka yung nanay ay laging nasa labas, nakikipag-chismisa. Mga gano'n. May aray na rin. Nagtingin sa akin. Oo, katwiran. Ano, napapabayaan kayo, may katwiran din magalit. Okay. Tapos, how? Paano ka ba magalit? Sabi sa Bible, pagka if you get angry and you give full vent, alam mo yung full vent to your anger, yung bigay todo, tapos dumadating sa time na pag yung isang tao daw ay galit na binigyan niya ng todo-todong galit, yung galit niya, in-express niya maigi, you're acting like a beast. Yung may andin, sorry, hindi ko na ibigay mga mismong nasa Proverbs, ay para ka rin nakakapagsalita ka ng hindi dapat, kumikilos ka ng hindi dapat, nakakapanakit ka ng hindi dapat. You're acting like a beast pag galit ang isang tao. Pag binigay mo ng todo-todo. So pag nagagalit ka, pwede ka namang nakakaramdam ka ng Lord, tulungan mo, kontrolin mo yung galit. Pag hindi, wala akong pakialam, kahit kung sino pa man, kung sino kaharap ko. Basta sasabihin ko kung anong gusto ko. Sa una pwede yon kasi personalidad mo yun eh. Sa una, kung Kristiyano ka, mag-iisip ka na lang 2 beses, mag-aano ka na, ay Christian na ako. Kahit dati ganito ang ugali ko, teka muna, Kristiyano na ako ngayon. Okay. Pwede naman ako magalit. Kaya na, pag nagalit ako ngayon, paano ko ibibigay yung galit ko? Anong klase? Bawal ba sumigaw ang nanay? Pwede. Si Jesus nga sumigaw eh. Pero yung sigaw na halos parang maririnig ng buong kapitbahay, buong komunidad, medyo hindi naman siguro ganun yung kailangan. Yung kaya lang marinig ng anak, pwede na yun. Okay? Huwag hysterical. How long? Gaano katagal ang iyong galit? Prolonged anger, sabi dun, itong nagiging sin, pag mahaba na yung galit, matagal na. Ang sabi sa Bible, be ye angry but sin not. Pwede kang magalit, huwag kang magkasala. Sa paano daw paraan? Yung anger mo, huwag mong hayaang lubugan ng araw. Aba, ibig sabihin, within 1 day lang, isettle mo na. Ngayon, ganito. Minsan sabihin natin, paano yun? Makikipag-ano ba ako sa tao or ano bang gagawin ko? Halimbawa, galit ka. Pagka maayos ang handle mo sa galit, natututunan mo na pag galit ka sa isang tao, hindi ka magagalit sa lahat. Di ba meron tendency na dati, pag ugali mo na pag galit ka, lahat kagalit mo. Parang lahat dadamay mo na, yung nasa paligid mo. Diba, galit ka lang doon sa asawa mo, mamaya may hinihingi yung ano, tigilan mo nga ako, kita mo na, kakainis na nga, itong tatay mo na to, ganto. Pag ginanon mo, ibig sabihin, dinadamay mo na pati anak mo, wala namang kamalay-malay. Diba? Tapos hahaba ng buong araw, yung buong araw mo mula umaga hanggang gabi, yung mukha mo sambakol na. Okay. Pag naging ganun siya, yung parang nawala na yung mood mo, sabi, bad mood ako ngayon. Ibig sabihin, hindi ka pa na-develop yung karakter mo sa kung paano mo i-handle yung anger mo. Pero alam niyo yung parang, minsan nga naranasan ko yung pag-mold ng Lord na paano meron times na meron akong isang anak na kinagalitan. Nagagalit ako talaga. Nagsalita ako sa kanya. Ganito naman eh. Pero may bumaba yung isang anak ko, tapos kailangan na yatang may inaayos sa eskwela or ano.
ang salita ko malumanay. Kaya minsan akala ng mga bata, favorite si ganito, favorite si ganito. Hindi. Ang salita ko sa kanila, yung isa inasikaso ko na. Tapos yung isa, sabi ko sa kanila, kasi hindi naman ako sa kanya galit, sa'yo lang. Mga ganon. Tapos sabihin, walang damayan. Hindi ko dadamay. Tsaka kaya kong iibago yung, dati hindi. Pero ngayon dahil sa Panginoon, yung dating na, kaganyan. Siyempre pag nag-guard ka, kaganyan ka. Tapos so, tita, ay, para ang galing na. Hindi mga artista lang ang galing, di ba? Ikaw yung artista nga, na hindi naman totoo yung ginagawa, kaya nila yun, di ba? Gano'n ba ikaw? Nasa iyo ang Panginoon. Meron times nga yung mga anak ko natatawa siguro minsan kasi minsan nainis ako na nainis, ayoko manatiling naiinis. Alam niyo, kumanta akong bigla habang nagkugas, kumakanta ako. Pati sila nawala din yung, ano nila na si mama naman, ganyan. Kasi naramdaman nila, nagbago na yung flow ng ano. Pag nasanay kayo ng gano'n, naging lifestyle niyo yun, yung galit yung hindi na kayo magiging magagaliting tao. Ibig sabihin na develop na sa inyo kung ano yung karakter ni Jesus. Amen po ba? O aray. Yung hurt. Minsan naman, tayo yung nasasaktan, hindi naman tayo yung nakakasakit. Minsan tayo yung, may ginawang laban sa atin. Yung masaktan ka, hindi kasalanan. May ginawang hindi maganda, nasaktan ka, hindi kasalanan. Pero, pag yung sakit mo, na hurt turned into bitterness, yung sakit na naging pait or sama ng loob, nagiging kasalanan niya. Paano mo gagamutin ngayon yun? Kasi ba, nasaktan ka. Hindi sinasadya o sinasadya. Ayaw mo namang maging bitterness o yung sama ng loob. Right away, kahit hindi pa humihingi ng tawad yung tao, ang tawag dito, unilateral forgiveness. Ibig sabihin, hindi pa humihingi ng tawad, pinatatawad mo na. Nire-release mo na. Not necessary, kakausapin mo yung tao, I forgive you. Minsan, hindi mo kailangan gawin yun. Sa sarili mo lang, habang nasa sarili mo, nananalain ka sa Panginoon. Lord, I choose to release forgiveness. Gusto ko po, ipinipili ko na ako ay magpapatawad sa kapatiran na yun. Sa kahit ginawa niya to sa akin, pinapatawad ko po siya. Humihingi din po ako ng tawad sa iyo. Sabihin, ikaw mismo, wala pang yung nagsusorry, hindi pa sila nagsusorry, okay na. Kasi para ayaw mo na lalalim, ayaw mo na sasamain loob mo, papait yung loob mo. Pag pinatagal mo kasi, magiging bitterness na siya. Mahihirapan ka nang magpatawad. Nakukuha po ba? So, ang tawag po doon, unilateral forgiveness. Hindi mo kailangang hintayin na mag-sorry yung tao. Pwede ka nang mag-release ng... Importante ito, kaya gusto ko itong matutunan natin. Unilateral forgiveness. Ibig sabihin, one-sided lang to. Ikaw lang ang nagpo-forgive pa sa time na yon, okay lang. Kasi kailangan yung gumaling. Para gumaling agad yung sugat na nararamdaman mo, yung sasaktan ka. Okay, punta tayo ngayon sa financial. Ay, financial na nga ba? Masa na yun? Finances. Ito. Okay. Ito pinaka-importante nating dapat maunawaan sa buhay. Especially, you're living in a country na medyo ang espiritu dito sa country to, Japan, is the spirit na nakakubkob, spirit of materialism. Napupunan nyo o alam nyo, nararamdaman nyo, di ba? So, dahil dito kayo nakatira, kailangan alam nyo kung paano makipagbaka, makipag-war sa mga ganitong klaseng espiritu. Pero hindi kayo pwedeng makipaglaban sa espiritong to pag ikaw mismo hindi mo alam kung paano i-handle yung finances mo. Diba? How you handle your finances or your money reveals your priorities and values in life. Ibig sabihin, kung paano ka humawak ng pera, yung in and out mo, binubuko nun kung anong meron ka sa puso mo, kung anong inuuna mo. Priority, ano bang inuuna mo? Value, ano ba pinahahalagahan mo sa buhay? Ibubuko nun. Kaya nga nun, doon sa church, tinanong ko, pag may hawak kang pera, anong unang naiisip mo? Kay sweldo yan, kay blessing yan, kay biglaang pera, o anong unang pumapasok sa isip mo? Ibigyan ko kayo ng konting tip. Nabigay ko to nung Sunday. Christian budgeting tawag dito. Eto medyo ko to sarili kong budgeting sa bahay namin. Pero bibigay ko rin sa inyo as a tip para may idea tayo. Pag hawak mo yung pera mo, sweldo, ano pa man na, yung parang panggastos mo gagamitin mo.
una mong isipin yung obligasyon. Wag mo na yung mga needs, mga wants. Wag mo na yun. Obligasyon muna. So, obligasyon, kasama dito ang tithes and offering. Bakit? Kasi pwedeng sabihin ng iba, minsan na nangyayari, pag may hawak kang pera, yung tithes and offering, nasa huli. Yung ubus na yung pera mo, bago mo maiisip, ay, may Sunday pala bukas, mag-offering pala ako, magta-tithes pala ako. Tapos, kung ano yung pinaka-least yung nabibigay natin. Sabi sa Bible, dapat unahin ng Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit una yung tithes and offering sa budgeting? Na dapat may nihihiwalay na natin kung ano man yung para sa Panginoon. Kasi pag ginawa mo ito, ibig sabihin, kinikilala mo na ang Diyos ang source mo ng lahat ng iyong pagpapala at ng iyong kinikita. Siya ang pinanggagalingan. Pag-acknowledge yun. Hindi yan yung parang gusto mo lang pakita na, ako, giver ako. Hindi ganun. Kundi sinasabi mo, Lord, ikaw ang pinanggalingan nito. Hindi ako, hindi trabaho ko, hindi lakas ko, kundi ikaw. Pag nagbibigay, every time na nagbibigay ka ng tithes mo. Amen po ba doon? So ngayon, maaaring yung iba may mga questions pa dito. Hindi natin di-discuss kasi hindi naman siya, although mamaya pwedeng maihabol kung meron. Hindi siya yung pinaka-main topic. Next is yung mga bills. May mga regular lang. Halimbawa, yung mga rental, mga electric, mga ano. Minsan meron akong kakilala, inaanak ko sa kasal. Sabi niya na gusto niya manghiram ng ng pambili ng TV. Gusto niya saan mura lang daw, may bibilin daw TV. Tapos malaman ko, pero hindi ko pa binibigyan. Iniisip ko, sabi ko, gusto kasi daw yung mga bata, gusto daw ganito. Malaman ko, sabi ko, akala ko ba may problema ka ba dun sa may problema siya sa pambayad sa kuryente. Hindi siya nakakabayad ng kuryente ng 2 buwan yata. Sabi ko, Wala yung kuryente. oo nga, tindi nga. Sabi ko, ano ba yan? Paano mo naman makakabit yung TV mo? Wala kang kuryente. O, diba? Kaya gano'n. So, unahin muna natin yung mga dapat. Bills, monthly dues, government, yung mga natin sa government, mga SS, PhilHealth, tuition fee ng anak. Diba? Yung mga sa eskwela. Tapos, insurance or credit cards, para hindi nagpapatong-patong. At yung personal and other loans. Ibig sabihin, pag may utang ka lalo na sa kapatiran, naku, yan ang delikado talaga pag nasa church, di ba? Minsan nagkautangan. Hindi naman masama yung magkautang ka, basta magbabayad lang. Kaya lang minsan, naapektuhan yung fellowship pag may utang, tapos medyo pag napatagal yung bayad. Yung nagpautang, parang minsan mahihiya kung paano maniningil o maniningil. Yun namang umutang, minsan parang umiiwas-iwas. Di ba? Ganun. Iiwas-iwas. Tumitingin-tingin sa iba. Deadma. O yan. Di ba? Pero kung uunahin mo yun, bago ang ibang bagay, mama, sabi mo, sister, wala pa akong pambayad niya, pero nakita niyo, bago damit niyo. Di ba? O, di ang kalungkot naman yun. Needs. Punta tayo sa needs. Ang needs natin, basic, food, clothing, tsaka shelter. Yun ang basic niyan. Pagkain, damit, tsaka tirahan. Pero kaya kung nilagyan ng mga gano'n, may arrow, yung needs na yan, dapat need lang siya, pero pwede siya maging wants. Para siya nagiging minsan luho na lang or gusto na lang. Okay. Sa pagkain, ang talagang normal, although yung mga iba kawawa naman 2 times a day lang. Yung normal talaga is 3 times a day. Pero siguro kung medyo magana ka, yung iba mga 5 times. Siguro meron pa dito, may midnight snack. O mga 6 times a day. So yung needs natin na food na kakain tayo 3 times a day, pag sumobra na ng dami, nagiging bisyo na at nagiging gluttony na, katakawan na, nagiging wants na lang siya. Kaya pagka kumain ka na ng 3 times a day, enough na yon. Pag gusto mo pa ng iba, okay lang meron, okay lang wala. Sabihin, okay lang din may midnight snack. Minsan kung wala naman, okay din lang. Huwag naman yung parang naghihingalo ka na pag wala ka ng midnight snack. Diba? Need. Pagka tayo kakain, you eat for nourishment. Ibig sabihin, kakain ka dahil parang lumusog yung katawan mo at lumakas ka. Kasi gagamitin mo to pantrabaho eh. Pero pagka madalas kang kumain, eat for taste or eat for pleasure, yung kumakain ka sa labas, kakain ka, kumain na dito, kakain ka sa labas, gastos dito guys. Pagka ganun, nagiging wants na lang siya or desire na lang siya. Ngayon, yung pagkain sa ganun, okay rin lang yan, pero huli na yun.
ang unahin mo, yung kaya kakakain kasi papalakasin mo. Kaya, bihira lang din yung mga paglabas-labas para kakain. Sa huli na yan, pag may sobra ng pera, pero minsan nauna na yung maraming labas na pagkain, yung ibang bagay na pwede mong dapat unahin, nawala na ng budget para doon. Nakukuha mo ba? So next is, need regulated and balanced. Yung food natin, dapat balanse. Kaso minsan, hindi siya nagiging regulated, nagiging ano na lang siya kung anong gusto mo. Alam niyo bang pwedeng maging idol ang stomach? Nakalagay sa Bible yun eh. They make their stomach as their idol. Naku, pwede rin pala maging idol ang stomach. Oo, pwede siya. Ibig sabihin, ninuuna mo talaga yung, ano mo, yung pagkain. Halimbawa, pagka mga gawain sa Panginoon, daming dahilan. Pero pagka mga birthday, mga, ano tayo, outing tayo. So, inuuna natin ang ating mga stomach as an idol. Okay. Clothings, mga damit. Okay. Kung ang damit natin is covering and protection para tayo ay magkaroon, kasi yun talaga yung use ng damit. Magkaroon ka. Kaya nga, covering and protection, ibig sabihin, good for kung anong weather meron, ganun yung damit natin. Diba? Pagka tag-araw, manipis, yung light lang. Taglamig, talagang makakapal. Kasi nga covering and protection. Pero minsan, imbis na magiging covering and protection siya, yung may damit ka pang ganun, pag naging obsession, ibig sabihin, gusto mo lang talaga yung daming damit. Parang kolektor ka ng damit. Ganun. Yan, obsession na ang tawag. Ang clothing ay isang need kapag you dress modest and proper. Paano naman yung gusto mo in fashion ka lagi, makasunod sa uso? Na gusto mo, ito ang uso, ito na naman uso ngayon. Ito na naman, ganyan. Ito, modest and proper. Ibig sabihin, pwede ka magdamit ng, minsan may mga iba, wise yung classic na damit, yung pwede kahit anong panahon. Wise yun. Kung gusto mong umuso, pwede naman yun. Pero pagtatamaan ng budget mo, halimbawa, meron kang dapat ganitong budget, yung uso napakamahal. Tatamaan talaga huwag na muna yung uso. Ito na lang munang modest and proper. Tapos pag kaya pa ng budget mo, tapos nabayaran mo na mga utang, nabayaran mo na yung ganito, meron pa sobra. Uy, may sobra pa, pwede pang pampauso. Di tsaka ka mo bumili ng uso. Tama po. Amen po ba? O, aray. Okay, quality and quantity ng damit. Minsan yung iba, kahit mahal, basta kailangan matibay, maayos. Okay. Yung iba naman, kahit medyo hindi masyadong matibay, maayos, basta marami. Meron ganun, di ba? So, ngayon, pwede mo naman balansihin yun. Pwede ka naman, alam nyo, pati damit, pwede ipag-pray kay Lord. Lord, kung sana makakita ako ng damit na maayos na, may kwalidad na, pero kahit ilang piraso lang. Bawa, mga dalawang piraso. Good for itong months na to. Pero kapag ka tumodo-todo, halimbawa, dumami na talaga, halos yung iba hindi mo na maisuot. Ibig sabihin, hindi ka nagiging balanse. Nauuna mo yung ganong bagay, nagiging once na lang yung damit sa'yo. Hindi na siya need. Okay? Yung quality, yung quantity, hindi na yung sobrang mahal na, nakakabili ka ng ganyang kamahal na damit, hindi ka makapagbigay ng offering sa church. Diba? Pag nag-offering ko, questionin mo pa, pero pag damit na todo-todong mahal, bibili ka ng gano'n. Tapos tambak-tambak. Yan. Minsan, kung kikita mo, nagiging hindi siya balance. Shelter or house. Ang bahay ay para sa proteksyon, para sa, ito ang ating paninirahan kasama ng pamilya. Dapat lang maging presentable at komportable. Pero kailan siya nagiging wants? Kailan siya nagiging parang desire na lang, naluho na lang? Kapag ka ang bahay ay hindi na place lang ng para may pamilya, may protection, kundi nagiging place ng yung pinapagmalaki mo na, eto yung bahay ko, ganito yung mga gamit ko. Ito. Nakita niyo po yung sa TV minsan, sila Mel Chanco, yung sa 7 yung mga powerhouse na tinatawag, diba? Ang titindi ng mga klase ng bahay. Milyon, isang gamit lang, 100,000, tuwan-tuwa naman yung mga nagkukwento. Kasi ganito, doon ko pa yung binili sa Yung mga ganong klase, hindi na siya nagiging medium house, kundi once na lang. Nagiging luho na lang siya.
So, medyo ingat-ingat lang tayo doon sa ganong klase. Ngayon, pagkatapos nating matapos yung mga obligasyon, hawak mo yung pera. Okay, bayad na ba lahat ang mga bayaring obligasyon, utang, mga dapat unahin, tithes, offering, tapos na. Ngayon, yung mga tungkol sa, natin, pagkain, tsaka yung pananamit, tsaka yung sa bahay, tapos na, okay na. Tsaka tayo pumunta sa wants, yung gusto natin, desires. Pero bago ka pumunta sa wants, anong gusto mong bilihin? Halimbawa, natapos ng ibang bayarin, di ba? May gusto kang bilihin. Ang tanong, Psalm 37:4 says, "Delight in the Lord, and He shall give you the desires of your heart." Bago ka pumunta sa yung mga gustong bibilihin, meditate mo muna itong Psalm 37. Actually, the whole chapter ng 37. Makikita mo dun sa na chapter na yan, ang maraming katotohanan tungkol sa pag-ano sa pera, paghahawak, o pagkakaroon ng desire na magkaroon ng ibang bagay, mga bagay na gusto mong mabili, bagay na gusto mong magkaroon, doon mo mababalanse yung sarili mo. Kasi may mga bagay pala na gusto mo, pero hindi naman gusto ng Panginoon para sa'yo. But if you delight in the Lord, pag inuna mo si Lord, malalaman mo talaga kung ano yung pwede niyang ibigay sa'yo ng maayos, na according to His will, according to, bawa, meron tayong gusto ko magkakotse. May kotse ka, pero gusto ko magkakotse na. Hindi ba yung iba nagbibilang ng kotse? Mga ganun-ganun. Oo, may koleksyon. Hindi naman masama minsan yung ganun, lalo na kung gagamitin sa ibang mga, yung iba kasi, meron ginagamit sa ministry. Di ba? Halimbawa, ang kotse niya ay maliit, pang pamilya lang. Yung mga maliliit na yung parang Volkswagen lang. Siyempre, konti na, gusto niya, Lord, gusto ko sana masama yung mga kapatiran, pagpupunta sa ganito, pagpupunta sa ganyan. Di ba, ginawa masamang yun, desire? Maaring si Lord talaga yung nagbigay ng desire sa'yo dahil gusto niya magamit mo sa ministry. And in time, ibibigay ng Lord sa'yo yan. Pero kung ang purpose mo naman sa ganun, gusto ko magkaroon ng van, yung malaki, kasi para makita nila talagang kaya ko. Siyempre, hindi ibibigay ng Lord sa'yo yan dahil magpapanggalingan ng iyong kataasan ng Lord. Kaya, balabalansi lang, pagdating sa wants, ihingi mo muna sa Lord kung ano yung kalooban niya. Ibig sabihin na nagdi-delight sa Lord, magpakasaya ka muna kay Lord, unahin mo muna si Lord. Yung mag-isip ka, bago yung mga wants, yung mga gusto mong bibilihin. Minsan nga ganito, di ba pag may sale, ayun na, sale. O recycle, ayan. Di ba, recycle at saka sale. Bumibili tayo minsan nang hindi naman natin kailangan pa. Di ba minsan, bawa sale, naku, sayang mura to eh. O di, kahit hindi mo pa kailangan, bibilin mo kasi nga. Tapos may malulungkot ka kasi hindi mo naman nagamit. Di ba? Pero maganda rin yung minsan na nabili mo, pagkatapos in time, nagamit mo rin. Maganda mo rin. Di maganda pag tumiting ka ng gano'n. Oo. So, ibig sabihin, pagdating sa mga ganon, ingat-ingat lang. Alam niyo lahat ng bagay pwede niyo pag-pray kay Lord eh. Kahit nga yung pagpili ng kung ano ba uunahin bilihin, pwede yan. Basta you have yung spiritual ear mo hearing the voice of God. Okay. Tingnan niyo po yung drawing. You are blessed to be channel of God's blessings. Actually, imbudo to eh. Mali lang drawing ko eh. Hindi mukhang imbudo. Imbudo po ba to? Oo, mukhang hindi imbudo. Parang hindi imbudo. Imbudo siya, tapos may bote. Di ba pagka nagdasaling ka ng suka, yung mga suka, mantika, dapat pag, mali nga yung drawing ko. Dapat medyo pa gano'n ng konti. Ayan. So, di ba, pagka nagsasalin ka, di ba malaking bunga nga ng imbudo? Yung dito, tapos papaliit. Tapos may boteng sasalo. Ngayon, itong sinasabi, pag blessed ka, pag you are blessed, no? Nagpo-prosper ka, materially, financially. Ito yung bunganga na malaki, na blessed ka ni Lord. Okay, pag blessed kang ganyan, pwede ka maging channel of blessing ng Panginoon. You're blessed to be a channel of blessing. Magiging daluyan ka ng pagpapala ni Lord. Kailangan parang imbudo ka, na ibig sabihin, eto malaki, andito yung pagpapala. Pero dapat regulated. Alam niyo, kaya ganun siya, di ba binito? Para sumalo dun sa sa bote. Regulated naman ang mga expenses mo. Hindi ko mo pinagpapala ka todo-todo ganyan naman. Yung parang, ganyan-ganyan na. Lalo na kung giver ka, maya-maya, ikaw yung nawalan.
dapat regulated siya. Ibig sabihin, kontrolado rin. Tapos alam mo kung sino yung sasaluhan mo.